Noon pa man ay may lumalabas na blind item tungkol sa isang aktres na nakikialam daw sa mga eksena, kaya nag-decide raw ang produksyon na tanggalin na lang at patayin na ang karakter nito. Iisa lang ang hula ng karamihan na si Bella Padilla ito na gumaganap bilang si Lara sa Blood vs. Duty. Mahalaga ang karakter na ito sa kwento ng naturang teleserye, kaya ang buong akala namin ay hanggang ending doon si Bella. Sinusubaybayan ko sa Netflix ang Blood vs. Duty na merong 80 episodes. Nagulat na lang ako pinatay na si Lara sa ika-66th episode. Totoo kayang pati raw eksena ng ibang co-actors ay pinapakialaman niya? May kwento pang napapadalas daw ang pagsasuggest niya kung ano ang magandang pag-handle sa isang eksena, pero hindi naman daw ito sinusunod. Kung totoo man ito, iniisip kong sobrang involved lang siguro si Bella sa teleseryeng ito dahil maganda naman kasi ang kwento. Bilang isang direktor at writer din si Bella, maaaring marami siyang ideas na sa tingin niya lalong ikagaganda ng seryeng ito. Noon pa man ay may lumalabas na blind item tungkol sa isang aktres na nakikialam daw sa mga eksena, kaya nag-decide raw ang produksyon na tanggalin na lang at patayin na ang karakter nito. Iisa lang ang hula ng karamihan na si Bella Padilla ito na gumaganap bilang si Lara sa Blood vs. Duty. Mahalaga ang karakter na ito sa kwento ng naturang teleserye, kaya ang buong akala namin ay hanggang ending doon si Bella. Sinusubaybayan ko sa Netflix ang Blood vs. Duty na merong 80 episodes. Nagulat na lang ako pinatay na si Lara sa ika-66th episode. Totoo kayang pati raw eksena ng ibang co-actors ay pinapakialaman niya? May kwento pang napapadalas daw ang pagsasuggest niya kung ano ang magandang pag-handle sa isang eksena, pero hindi naman daw ito sinusunod. Kung totoo man ito, iniisip kong sobrang involved lang siguro si Bella sa teleseryeng ito dahil maganda naman kasi ang kwento. Bilang isang direktor at writer din si Bella, maaaring marami siyang ideas na sa tingin niya lalong ikagaganda ng seryeng ito.